nakabalik na nga dito sa apartment. Itong ice maker ko from Hycon. So, ang gagawin ko muna, pinatulo ko muna yung excess na water dito dahil lilinisan ko siya. Dahil napansin ko, medyo madumi na yung loob niya. So, kailangan ko kasing mag-imbak ng yelo at saka gagawa ako ng iced coffee. So, linisan na muna natin siya. Pwede namang hugasan yung loob nito. Ang ginagawa ko, gumagamit ako ng dishwashing liquid sa sponge and then kinukuskus ko lang yung loob niya and then kailangan ko lang siyang mabanlawan ng maayos bago ko siya lagyan ulit ng water. Ang alam ko, 2 liters yung water capacity nito. And nung mga nakaraan kasi, pinatabi ko muna ito sa apartment ni Papa. Itong mga nakaraan, nawiwili akong gumawa ng iced coffee. Naisip ko, bakit ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Meron naman akong ganito. Isasaksak ko lang after ko malagyan ng tubig. Automatic na yan. Gagawa ng yelo. At syempre, nandito naman si Kowa para tumingin kung meron siyang maitutulong sa Momshi. Pero sabi ko nga, madali lang to. Ayan nga, may pa-heart pa nga sa Momshi. Dati kasi, kapag ginagawa niya yung heart gamit yung kamay niya, itsurang burger, so tinuruan ko nga siya, ayun, minaya-maya naman yung pagpapakitang gila sa mami. So anyway, eto na nga po, at i-ready ko na yung mga kakailanganin ko, Nescafe Gold, salt, etong Alaska na kondensada, at saka yung mga baso. Itong mga baso na ito, nandun pala nakalagay doon sa kitchen island cabinet namin, kaya hindi ko siya nakikita recently, nakatago. Sabi ko, why not gamitin ko nga ngayon? So, 3 nga pala itong gagawin kong iced coffee dahil isa para kay Papa, isa kay Pinggoy dahil rest day niya na, so wala na siyang pasok, kaya naman pwede na siyang uminom ng iced coffee after ng shift. Naglagay lang ako dito sa mga baso ng kape, kondensada, konding asin, warm water, and then ginamitan namin ni Koa ng frother, and then next naman na ilalagay ko ay yellow. So, naubusan na nga pala kami ng oat side. Napansin ko kasi masarap talaga yung mga kape na ginagawa ko gamit yung oat side. So, eto na lang. May gatas pa naman yung mga bagets ko. Kaya, eto na lang yung gagamitin natin for today's video. At syempre, kapag iced coffee, feeling ko talaga mas bagay na ginagamitan siya ng straw. O, pak, pwedeng-pwede na. Ang lakas maka-cafe ng mga ganitong drinks. Sa totoo lang, diba? Etong si Papa, ang gusto niya lang naman talaga, simpleng mainit na kape lang. Pero no choice naman siya kapag gumagawa ako ng ganito. For the tikim din naman siya. So anyway, eto nga pala yung pinaglalagyan namin ng mga sibuyas. Meron ditong naligaw na boiled egg. Yan kasi yung kakainin ni Koa mamaya. Meron kasi ako nare-receive na mga comment nagtatanong about dito sa lagayan namin. So ayan ay temporary lang dyan sa pwesto na yan. Bala ko siyang ilipat somewhere. Kanina pala, bago pa ako nag-abalang gumawa ng iced coffee, nakapagluto na si Pinggoy ng fried rice at saka embutido. Then mga lunchtime, nagpunta na nga si Pinggoy kasama yung mga bata sa kabilang bahay. Even si Papa, nagpunta rin doon para makapag-inuman sa daddy ni Pinggoy. So ngayon ko lang mabubuksan itong nakuha kong planner from Mercury Drugs. Ang ganda-ganda pala niya. Sobra. As in, parang ang lakas niyang makasosyal. So alam mo, nung binubuksan ko nga ito, ang problema, yung mga ballpen namin, nagkakawalaan, hindi ko mahanap. Kahit isang ballpen, wala. So, eto nga pala. Ipapakita ko lang sa inyo yung itsura niya. Kasi baka naman, bet nyo rin, kung meron naman kayong at least 45 points lang sa Suki card ninyo, gamitin nyo na kasi sayang din naman to, diba? Ang daming masusulatan nito. Alam mo, pag nakita ni Pink Alesana to, for sure, dodrawingan niya lahat ng pages dito. So, this one is for me. Pasensya na, anak. Gusto ko rin naman magsulat-sulat minsan, once in a while. Kaso, ang problema ko nga, nawawala yung mga ballpen namin, nakakainis. And then, meron pa nga palang pa-sticker dito. Diba? Sobrang cute. Ang worth it niya. Maganda rin pala na mag-isa ako ngayon dahil makakapag-isip-isip talaga ako. Ang mga pinagsusulat ko dyan, kung ano, script yan. Meron kasi akong kailangan gawang script na isang collab ko. Diyos ko, ang tagal na nitong na-pending. Hindi ko pa nagagawa. So, sabi ko, ay kailangan ko na talaga siyang bigyan ng oras ngayon para ma-i-post ko na nga itong review na kailangan kong gawin. Alam mo, sobrang tagal na talaga. Nung huling beses nagsulat akong ganitong kahaba. And medyo hirap na rin pala yung kamay ko. Napansin ko ha. Unlike dati. Kasi syempre, nung nag-aaral pa tayo, diba? Kota talaga tayo, kakasulat. Lalo na yung ibang teacher, diba? Kapag gustong patahimikin yung mga klase. Ewan ko, ganun kami dati. Halos isang buong araw, OA mo naman, ma'am. Halos isang buong class, puro pagsusulat yung ginawa. Nakakainis kaya. Kaya dati, sabi ko talaga, ayoko na talaga magsulat-sulat. Pero, alam mo, natutunan ko dati mag-stenography. Sobrang nagustuhan ko yung pagsusulat ng steno. Kaso ngayon, nakalimutan ko na talaga. Well, anyway. Lumipat na nga pala ako dito sa desktop namin. Paano ba naman yung mga pinagsusulat ko? Parang ang daming erasure. Naiinis ako. So, sabi ko dito na nga lang para kahit papano, meron man akong mga maling ma-type,
ay pwede kong ayusin agad-agad. Manginginig na rin ako sa gutom. Kung hindi pa manginginig sa gutom, hindi pa magpe-prepare nito. At saka dumating na rin kasi si Pinggoy, tapos si Pinky nag-request din siya na makakain. Since galing shift nga si Pinggoy, tapos diretso nga siya sa kabila, wala pa talaga siyang pahinga, wala pa siyang tulog. Kaya naman, niyaan ko siyang matulog lang pagka uwi. Kaya naman, eto ang mabilisang dinner namin ni Pinky. Alam mo, ang sarap din mag-ulam ng ganito paminsan-minsan. Yung luncheon meat, sasaw-saw mo yun sa binati na itlog bago prituin. Oh my God, ang sarap kaya. So naisip ko, dahil matutulog na nga kami, eto nga palang mga natirang yelo sa ice maker. Itatabi ko siya. Ang gagamitin ko is yung airtight talaga na baunan. Nabili ko to dati sa Japan Home Center. Ito talaga yung baunan ni Pinky. Nung unang beses siyang nag-daycare. 3 years old pa lang siya. 2 beses kasi siya nag-daycare. So hindi ko rin mawari. Bakit ito yung binili ko? Laki-laki para sa daycare na baunan, pero niisip ko ngayon, ay ang perfect nito kasi talagang, kita mo up to now, nagagamit namin at saka airtight talaga siya. Kinabukasan na nga pala ito, naabutan ko si Pinggoy na naghuhugas ng pinggan dahil ako nakapaghugas ng pinggan kagabi, grabe yan siya. So ito nga pala, dumating na rin pala yung mga in-order kong tsaa. So akala kasi ni Koa, na nakita niya to, akala niya strawberry at saka blueberry, asang-asa talaga siya, pero sabi ko nga, tsaa yan kasi, wala naman siyang idea kung ano yung tsaa dahil hindi pa naman ako nagtimpla ng kape sa harapan niya before. So, ayan nga, dahil ayaw niya talaga akong tantanan. Sabi ko, sige, bubuksan natin yan at ipapakita ko sa iyo kung ano yung laman yan at kung ano yung amoy niyan. So, na-order ko to online. Meron nito sa Orange app, meron nito sa Black app. Kasi, for February, ang gusto ko namang gawin is mga iced na tsaa. So, meron ako nakikita sa Black app. Lagi ko nakikita yung mga videos niya. Gumagawa siya ng mga ganito. Gusto kong subukan. Di ba nung nakaraan, naka-4 or 5 grocery store yung pinuntahan namin ng mga bata, wala kaming mahanap na ganito. So sabi ko, online na nga lang ako bibili. Ang bilis din dumating. Maaga rin pala nagluto si Pinggoy ng steak salpikaw. Yes, pang breakfast, steak salpikaw, sangkap pa, plus fried rice. So naisip ko, parang since February na, gusto ko naman ng mainit na kape. Ayoko muna ng iced coffee. Grabe yan siya. Bye-bye pa ng trip. So yung mga take-out kasi mga condiments, tinatabi ko yan. At saka yung toothpick namin, dito ko lang inilalagay. Naka-organize pa rin yan. Gumagamit lang ako ng maliliit na mga ganito. Like, takalan ng bigas yan. Kaya pala ako nagkakalkal dito. Kailangan ko ng creamer. So, last time, alam mo ba, umorder kami sa McDo. Tapos, na-deliver na yung mga creamer, ganyan. Pero yung kape ni Pinggoy, naiwanan. Tapos, pinareview pa daw ng, store clerk Nemero. Tapos, binalik din naman yung kape. Alam mo, sa totoo lang, grabe na rin talaga yung inilaki ng katawan ko, kakakain. Pero, feeling ko naman kasi napapanood ko yung mga dating videos ko. Lumapad lang talaga yung katawan ko. Simula nung tumira kami dito sa bahay na to. Grabe yan siya. Alam mo, ang iniisip ko, baka kaya ako lumaki talaga ng bongga. Kasi nagpatigil nga ako ng pagbe-breastfeed kay Koa. Kasi simula na naging mommy ako, kay Pinky, pinanganak ko siya. Nag-breastfeed na ako. Dire-diretso na yun. Hanggang sa pinanganak ko si Koa. Walang tigil to the point na nag-tandem breastfeeding pa nga ako ng ilang buwan. Diyos ko, yun ang pinakamahirap talagang experience ko ng pagiging mommy. Sobrang hirap kaya ng 2 bata yung nakadede sa'yo ng sabay. Nakakaloka yun. Sa ibang mga mommies dyan na nag-win ng mga anak ninyo, meron bang pagbabago sa katawan nyo? O sadyang matakaw lang talaga yan siya. Pagkatapos pala naming mag-almusal, kasama namin si Papa, pupunta kami sa palengke at mamamalengke kami doon. So, nakapag-withdraw na rin naman kami. Ang budget ni Papa nasa kanya na 1 kyaw yan, pang palengke. Sabi ko, paubusin mo na yan, pamalengke ng mga kailangan mo para marami kang stock. Although hindi naman niya kailangan talaga magluto everyday dahil kasama naman siya sa mga pinagluluto sa bahay. So, pwede talaga siyang kumain sa amin anytime. Pero syempre, kung meron siyang cravings na mga kung anong lutuin o kainin, at least meron siyang stock sa bahay, diba? So, hindi rin kami nagtagal doon at nakauwi na rin kami. Pag-aayusin ko lang muna yung mga pinamili namin. Yung mga meat at kung ano-ano pa na kailangan hugasan si Pinggoy na yung
nag-asikaso niyan sa lababo. So, i-organize ko lang naman yung mga ilalagay sa ref. Wala rin pala kaming ref organizer na kasya ang isang buong manok na kasya sa ref. Kasi yung freezer namin, maliit lang talaga siya. Kaya naman ginamit na lang namin etong ziplock. Buti na lang may ziplock na kami. Nag-refill na nga rin pala ako dito ng paper towel. So, bali ang nangyari pala sa palengke kanina, bumili si Pinggoy ng pangkulay ng buhok. Kasi, nung nakaraan, nagkulay siya ng buhok, pero hindi masyado umeffect yung bagong color niya. Dahil nga, February na, New Year, hindi na po siya golden boy. Charot. Mag-iiba na siya ng hair color. At hindi niya nga sinabi sa akin to. Nagulat na lang ako pag uwi namin dito sa bahay. Nagkulay agad siya ng buhok. Tapos habang nagluluto nga siya, nakababad na rin sa ulo niya yung bagong hair color niya. Sana all may bagong hair color. Sa mga gulay pa lang, nasa 700 plus na yung inabot. Sa mga prutas, around 430 pesos. Alam mo, sobrang daming kulang namin. Wala kami nabiling baka, wala kaming nabiling baboy. Halos mga manok lang yun na pagbibili ni Pinggoy. 3K yung budget namin para sa pamalengke. Para dito lang sa bahay. Grabe, yung 3K na yun. Kakaunti lang yung mga nabili namin. Pero okay na rin. At least kahit papano, madadagdagan naman yung laman, yung mga stocks namin ng pagkain dito sa bahay. Sa ibang mga momshi dyan na 3 adults, 2 kids, magkano yung budget ninyo sa pagkain, sa pamamalengke, sa grocery ninyo? Let me know naman. Para magka-idea din ako. Kasi alam mo, pagdating sa pagbabudget, hindi talaga kami magaling sa ganyang bagay. Medyo magastos kami. And I think dapat magtipid-tipid na talaga kami ngayon dahil syempre hindi naman talaga madaling kumita ng pera. Nahugasan na rin pala ni Kowa itong mga strawberry. Kaya naman, gagawin ko sila na nare-request nilang strawberry milkshake. So, hindi na ako naglagay pa ng kung anumang pampatamis dito. Gumamit lang din ako nitong Yobo na baby food processor. Yan. Sabi ko, konti lang naman yung kailangan kong durugin. So, kami ni Kowa dito, maya-maya, kain kami ng snacks na prutas. Ang sarap lang din na marami kang stocks sa mga ganito sa bahay. Aminin natin, kapag wala tayong stocks ng pagkain sa bahay, kapag nagpapabili yung mga anak natin ng snacks sa tindahan, madalas ang tinuturo talaga yung mga matatamis, chichirya, diba? At eto na po ang pa-new hair color reveal ni Pinggoy this 2026. Charot, balik black hair na po siya. So, nung nakaraan kasi, hindi masyado umeffect yung gamot. So, this time, ang ginamit niya daw Bremod. So, eto nga pala ang niluto ni Pinggoy na ulam namin for lunch. Pork na may sayote ulit. Sobrang sarap. At saan na naman pupunta yung mag-aama ko? Sa kabila. Pupunta ulit sila sa kabila. Alam mo, gusto ko na rin sana sumama doon. Kaso, hindi ko naman pwedeng iwanan itong bahay na ganito kagulo. So, naglinis nga pala ako ng kwarto namin. Pati na rin dito naman sa labas. Nagawan ko nga pala ng separate cleaning video. Yung paglilinis namin dito sa aming kwarto. So, malinis na siya. Pero kita mo naman yung itsura sa labas ng kwarto. Napakakalat talaga. So, habang hindi pa nga sila nakakauwi, gagrab na natin tong opportunity para makagalaw, makakilos, makapaglinis ng bonggang-bongga. Ito nga pala yung iilan sa mga stuffed toys sa mga bata. Paglalabhan ko nga pala itong mga ito, kaya itinabi ko na muna sila sa isang bag para sama-sama na lang sila doon sa labas. Kapag isasalang ko na sa washing machine, madali ko na lang silang kunin. Maliit lang itong apartment namin. Kung tutuusin, hindi ka talaga aabutin ng oras dito. Kung simpleng walis, dustpan, at pagmamap lang ang gagawin mo. Pero kapag gagawin ko siya ng deep cleaning talaga, yung gusto ko halos lahat, mapapasadahan ko ng mop, ng punas, and all that. Abutin ka rin talaga ng siyam-siyam. So, eto nga pala, inayos ko na rin itong table ng mga bata. Napansin ko kasi, ang dami na rin mga notebooks dito. Punong-puno ng mga drawing ni Pinky. Tapos, wala na siyang madrawingan pa. So, itatapon ko na nga dahil sayang naman kung nakatambak lang. Hindi ko naman pwedeng i-keep yung mga old notebooks na pinagdodrawingan niya dahil saan ko naman itatamba? Alam mo, nakakagigil din talaga yung mga bagets ko minsan. Sinabihan ko na wag magsusulat dito sa table nila. Ang dami pa rin mga sulat-sulat dito kasi hoda naka-PVC table cover na yan. May plastic cover na yan sa ibabaw ha. Tinatanggal pa para talagang sulat-sulatan. So, for the kuskus nga ako dyan sa table nila. Malinis na ulit, pero after mga ilang araw lang yan, Diyos ko po talaga. Meron pala akong bago natanggap na vacuum dito from Gabor. Kaya naman, for the vacuum tayo. Alam mo naman, nagva-vacuum lang yan siya kapag may bagong vacuum na tatatanggal. Magpapalit na rin pala ako ng pleated blinds na ilalagay dito. Kailangan ko na rin malabhan yan. Dahil siguro mga 2 linggo, 2 buwan na rin yata yung gray na pleated blinds dyan. I'm not sure. Lilinisan ko na rin muna itong salamin.
Alam mo, aminado talaga ako, hindi ko ito madalas nalilinisan. Ito kasing glass cleaner namin, nakatago yan sa ilalim ng cabinet sa may lababo. So, ganun ako, kapag hindi ko nakikita yung isang bagay, hindi ko talaga siya madalas napapansin or nagagamit. So, minsan ko lang talaga malinisan yung mga salamin sa bahay. Lagi lang din naman kasi nakasarado yung mga bintana sa bahay. Isa lang naman ang bintana dito, sa kwarto lang naman. Kaya hindi rin masyado maalikabok talaga. Anyway, yung cloth nga pala nitong mop na ginagamit ko, nilabhan ko na muna siya as usual with bleach yan bago ko ginamit. Although meron naman kasing kasamang bucket talaga ito, yung paglalagyan mo ng tubig, doon mo na lang isasawsaw, kukuskus yung mop. Nahasel lang ako dahil maliit lang naman tong kailangang i-mop ko, so hindi ko na kailangan gamitin pa yung bucket niya. Pero kung bibili kayo ng ganitong klaseng mop na may bucket, perfect talaga siya. Lalo na kung malaki yung lugar na paglilinisan nyo, kung malaki yung bahay nyo, or commercial space yung imamap nyo, mas recommended na the bucket talaga siya. Yung bucket is yung parang timba niya na merong linisan na self-wash kinemerot. So, ayan na po ang table ng mga bagets ko. Sobrang linis na. Pero bago pa man din talaga sila umuwi kasi alam kong pauwi na sila anytime soon. Kailangan ko mapalitan na muna itong sofa cover namin. Nakala ko madali ko lang siya matatanggal. Yung pala, tinali ko pala siya sa ilalim. So, ayan na nga, for the madali na ako. Dahil, maya-maya lang, andito na nga po ang mag-aama ko. Nakarating na nga po sila, nakauwi na yung mag-aama ko. Kaya mabilisang linis na lang yung gagawin ko. Dahil yung kusina, hindi ko pa nga naaayos. So, I'm thinking na aalat na lang ako ng oras para ma-deep clean ko naman yung harap ng sofa, like yung mga hanging cabinet, yung mga metal cabinet ko, pagpunasan ko lahat yan. So maybe next time, but ngayong gabi, eto na muna yung tatapusin ko. Magtatapon na rin ako ng mga basura namin dito sa kusina, sa CR, at the same time, etong namin, lutuan. Kasi gusto ko talaga siyang ma-maintain na mapunasan kasi nga ayokong dumating sa point na kumapal yung grease, yung manggigitata siya. Mahirap linisin yung ganun eh. So from time to time talaga dapat napupunasan namin itong paligid ng lutuan. Pero once in a while, kailangan ko talagang alisin yung mismong gasolet namin, ang star ng aming lutuan. So, meron pala ako nilagay dito before na kurtina, lababo curtain yon. Meron nag-comment na, wag ko na lang daw lagyan ng lababo curtain dahil hindi na naman daw bagay. Meron din nagsabi na matatalsikan lang daw ng mga mantika or ng kung ano mang niluluto. So, tinanggal ko na muna siya dahil may point din naman talaga sila. Medyo marami-rami yung mga nakalagay dito sa kanan area, dito sa may ibabaw ng pinupunasan ko. Dahil nung namalengke kama, diyan ko lang pinaglalagay yung mga prutas at kung ano-ano pang stocks namin. Ang sarap sa feeling kapag marami kong stock sa bahay. Sa totoo lang, how I wish talaga lahat ng mga kamamshi ko dyan, laging puno yung ref, laging puno yung pantry, yung mga kailangan sa kusina, nandyan lang. Pupunasan ko na rin pala itong ibabaw ng aming kitchen island cabinet from SIV Home Deco. Super ganda niya. Tsaka kahit na dyan nakapatong yung rice cooker namin, wala naman ako napansin na kahit anong stains. Talagang pwede siyang pagpatungan ng mga induction cooker, rice cooker, and all that. At yung mga ulam na niluto kanina ni Pingoy for lunch and breakfast, so ayan ang kakainin ko bago matulog dahil nakaramdam din ako ng gutom after ng ilang oras paglilinis dito sa kwarto at sa sala. So magpapahinga na muna kami. Ayun lang muna for today's video.